Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno sa Pilipinas man or sa Japan. Immigration sa Pilipinas. Ang immigration sa Pilipinas ay isang mahalagang paksa na may malaking epekto sa ating seguridad, ekonomiya at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Simulan natin sa kahulugan ng immigration. Ang immigration ay tumutukoy sa proseso ng pagpasok, pananatili at paglabas ng mga dayuhan sa isang bansa. Sa konteksto ng Pilipinas, ito ay hindi lamang simpleng pagtanggap ng mga turista, kundi isang sistemang nagbabantay sa kaayusan at kaligtasan ng ating bansa. Ang pangunahing ahensya na nangangasiwa sa usaping ito ay ang Bureau of Immigration na nasa ilalim ng Department of Justice. Ang ahensyang ito ang responsable sa pagpapatupad ng mga batas ukol sa immigration. Ang kanilang mga tungkulin ay napakahalaga. Una, sila ang nagkokontrol sa pagpasok at paglabas ng mga dayuhan sa bansa. Pangalawa, sila ang nag-i-issue ng mga visa at permit na kinakailangan upang makapasok o manatili ang isang dayuhan sa Pilipinas. Pangatlo, sila rin ang nanguhuli at nagde-deport ng mga illegal immigrants o yung mga lumalabag sa batas. At sa panghuli, sila ang nangangalaga sa seguridad ng ating mga borders, lalo na sa mga paliparan at pantalan. Narito ang iba't ibang uri ng visa sa Pilipinas. Ang una ay ang tourist visa o 9A visa. Ito ay para sa mga dayuhan na nais bumisita sa Pilipinas para sa bakasyon, pamamasyal o pagbisita sa pamilya. Karaniwan, ito ay may visa na 30 araw, ngunit maaari itong i-extend depende sa pangangailangan ng bisita. Ang ikalawa ay ang non-immigrant visa. Ito naman ay para sa mga dayuhan na pansamantalang mananatili sa bansa para sa partikular na layunin, tulad ng pagtatrabaho, pag-aaral o pagnenegosyo. Halimbawa, ang isang dayuhan na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Pilipinas ay kinakailangang magkaroon ng ganitong uri ng visa. Ang ikatlo ay ang immigrant visa. Ito ay ibinibigay sa mga dayuhan na nais manirahan ng permanente sa Pilipinas. Kadalasan ito ay ibinibigay sa mga asawa ng Pilipino o sa mga may espesyal na dahilan upang maging permanent resident ng bansa. Sa panahon ngayon, patuloy na pinagbubuti ng pamahalaan ang sistema ng immigration sa pamamagitan ng modernization. Isa sa mga makabagong hakbang ay ang pagpapatupad ng e-visa system. Sa sistemang ito, maaaring mag-apply ng visa online, kaya't nababawasan ang pila at mas napapabilis ang proseso. Kasama rin dito ang digitalization ng mga serbisyo ng immigration. Ibig sabihin, mas ginagamit na ngayon ang teknolohiya tulad ng electronic records at biometric systems upang masigurong ligtas at maayos ang proseso ng pagpasok ng mga dayuhan. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagbabagong ito, may mga hamon pa rin kinakaharap ang immigration sa Pilipinas. Isa sa mga pangunahing problema ay ang illegal immigration. Ito ay nangyayari kapag ang isang dayuhan ay nanatili sa bansa kahit paso na ang kanyang visa o kaya naman ay pumasok ng walang tamang dokumento. Isa pang seryosong issue ay ang human trafficking. Ito ay isang uri ng krimen kung saan ang mga tao ay pinipilit o nililinlang upang dalhin sa ibang lugar para sa sapilitang trabaho o ilegal na gawain. Malaki ang papel ng immigration sa pagpigil sa ganitong uri ng krimen. Bukod dito, nararanasan din ang problema ng mahabang pila sa mga paliparan, lalo na sa panahon ng bakasyon o peak season. Ito ay nagdudulot ng abala sa mga pasahero
at minsan ay nagiging sanhi ng delay sa biyahe. Mayroon ding mga ulat ng korupsyon sa nakaraan, kaya patuloy na pinaiigting ng pamahalaan ang transparency